Okay, magandang araw mga lods. So may solusyon na tayo. Okay. Sa lalo na dito sa junction na 5,000 watts or yung higher pa nito. Lalo na sa mga ganitong type na mga inverter, yung Jenson. Oh, kadalasan to mag-error 5. Yun nagka-error 5. Yun. Lalo na kung itong solar charge controller yung ginagamit mo. Yung mga auto detection ng mga solar charge controller, kadalasan diyan nag-error yung natin, yung Genso natin. Ito Genso na inverter. So may solusyon na tayo diyan mga lods. So napag-alaman na natin or na-prove na natin na hindi pala sa BMS, hindi sa BMS yung dahilan o kaya ay hindi sa Johnson. Or sabihin na lang natin pwede rin sa Johnson pero ang pinakaano talaga yung mga ganitong solar charge controller, yung pinakadahilan. Kasi ang mga ganitong solar charge controller ay yan, auto detection. So, auto detection yan mga lods. So, explain ko. So, pag nag-charge siya mga lods, sabihin lang natin yung battery mo is not fully charged pa. Sabihin natin nasa 80% pa, magcha-charge pa yun. Yung isisi natin, yung hina-harvest niya, papunta pa ng battery. So, pag ma-fully charge yun, automatic yung BMS mag-cut off. So, pag nag-cut off na yung BMS, yung naka-harvest ng solar charge controller natin, didirekta na dito sa Genso natin. Kaso yung Genso natin, sabihin na natin vulnerable to or masilan to, lalo na sa voltahe. And then yung solar charge controller naman na gamit natin is auto detection. So wala siyang sineset na kung ilan yung lalabas na voltahe sa hina-harvest niya. So, matik lang siyang mag-auto-detect. Ikaso yung baterya is nag-off. So, direkta na siya dito sa inverter. So, matik siyang mag-detect kung ilan yung na-detect niya sa voltahe. Like, yung baterya, pag ma-fully charged is nasa 28.5 or 29. So, since nag-cut off na siya, so, direkta siya dito. So, since ang charging voltage is palaging mas higher sa battery voltage, so matik niyang itataas. Halimbawa, yung fully charged dito is sa system natin na 24 volt system is 8.5 or 28.5 or 29. So matik niyang itaas. Magiging 30. O kung sabihin natin minsan magdidetect to ng yung baterya natin is 29. So matik itataas ng natin ng solar charge controller. Hindi stable yung labas ng out ng mga ganitong solar charge controller. Hindi gaya ng Elejoy, yan. So kung ilan lang yung sineset mo, yun lang talaga ang lalabas. Dito hindi. Halimbawa kung low bat yung battery mo, so magsisimula siya sa mababang charging na voltahe. And then habang tumataas yung SOC or state of charge, so yung charging voltage din tataas. So pag fully charged, matik din siyang tumataas yung charging voltage. Kaya nag-error dito sa natin, sa Jenson. Kasi parang pagdating ng pag tumama na sa 29.5 to 30 volts ata, mag-error na siya, mag-EE5 error na siya. So kaya tutunog at saka mamamatay kasi nakadetect na siya ng high voltage input. So para hindi masira, yun, matik mag-shut off yung yung Jenson mo. So dito sa Elejoy, hindi na nangyayari yun. Kasi pag isinet mo sa 28.5, kahit fully charge yung battery natin, hanggang 28.5 pa rin yung So, pag mag-cut off yung battery natin, so 28.5 pa rin yung dinadirekta niya from solar panel to inverter. 28.5. So, hindi magdidetect ng E5 or high voltage error. So, yun ang nangyari sa setup natin. Kaya,
palagi kong minamanual o manual off yung breaker. So baka yun pa ang pagsimula ng ng sunog. Kasi sabihin na natin wag gawing habit yung ginagawang switch yung breaker. Kasi hindi naman trabaho ng breaker yung palaging nagsuswitch. Trabaho lang niya is matik mag-cut off kung may fault yung natin, yung linya natin. So palagi lang yung naka-on. So kung palagi mong i-switch on, switch off, malaking posibilidad na masisira or magkasunog pa. So naisipan natin na bumili na lang ng Ilijoy. Kaysa masira pa yung buong system natin, mura lang naman yung Ilijoy, 2,150. So pinalitan na lang natin kaysa magkasunog pa or masisira yung unit natin. At saka epektibo naman. Hindi na nag-error 5 kahit naka-fully charge na yung baterya natin. So, sa mga may setup na ganito rin or kahit hindi ganitong solar charge controller na forma, basta auto-detection yung voltage niya, hindi bagay dito sa Gension. Basta auto-detection yung voltage niya. Mas maganda i-pair mo dito is yung may sineset ka na voltahe. Sineset mo yung output kaysa auto-detection. So, tingnan natin sa battery mga lods. Dali BMS pala yung gamit natin. So, napatunayan natin na hindi pala yung Dali yung yung may mali or sala rin sa A5. Yung solar charge controller pala. So, try natin pasukin yung yung baterya. Kung ilan na ang percentage sa SOC natin or state of charge. Yan 100%. And then kung makikita mo, yung charge MOS, nag-o-off siya. Matik siyang mag-off kasi fully charged na yung battery. Okay. And then, yun na nga, pag fully charged na, direkta na yung yung solar charge controller natin papuntang inverter. Pero, hindi siya mag-error kasi nakaset sa solar charge controller natin yung charging voltage niya na hanggang 28.5 lang. Okay. Then mga loads. Okay yan mga loads. 98% yung battery natin. And then, yan. Ang Ilijoy. Tingnan natin yung harvest ng Ilijoy. Yan. 0.4. And then, yung harvest niya, yan, bumaba kahit yung araw napakatirik. Kasi yung Ilijoy natin, kusa siyang nagbabawas ng harvest. Pag puno na yung battery natin, matik siyang magbabawas ng harvest. Unlike dun sa black na na controller natin, kahit full na yung battery, nag-harvest pa rin siya. Kaya nagkaka-error 5 dito sa natin, sa Gension 5,000 watts. Kaya pinalitan ko yung controller natin. Yan Yan. So, matik siyang magbababa. Hindi papasok yung hina-harvest niya. Yun. Tingnan natin sa battery. Okay, yun mga lods. So, natuklasan natin na hindi pala yung yung BMS yung dahilan sa error 5 ng Gension natin. Ang dahilan pala is ang solar charge controller. Salamat sa may nagsabi sa atin dun. Isa sa mga comment na yung solar charge controller daw yung dahilan dun. At saka tama yun. Maraming salamat mga lods sa patuloy na pag-comment at saka bigay ng information sa atin. Kasi hindi naman tayo expert. Pareha tayo na mga natututo lang or yung mga nagdi-DIY lang dito sa YouTube. At saka sinishare lang natin yung naranasan natin sa setup din natin. Baka may kapareho tayong setup. So mga lods, kung yung solar charge controller nyo na auto detection, so palitan nyo ng gaya nito, Ilijoy. Maganda. Or
ini solar charge controller na hindi auto detection yung ikaw ang mag-set ng charging voltage. Pero pinakamura itong Elejoy para sa akin. Yun na ang pinakamura. And then mga loads, sa maliit na video na to, kung umabot man kayo sa puntong ito, makahingi sana tayo ng subscribe at saka paki-like na lang ng video natin. Sana yung konting information natin makatulong sa mga may problema din sa E5. Lalo na pag mag-fully charge na yung battery, nagka-error 5. So, maraming salamat sa mga loads sa pagpanood ng video natin. Thanks for watching. Bye-bye.